Nagtitimpi pa ngunit halata na ang gigil ng mga senador nang muling makaharap si dating Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo o Gu Waping. Ang kanilang pakay, mapasagot si Guo sa kanyang totoong pagkatao at mapangalanan ng mga tao na nasa likod niya at tumulong sa kanya. Haharap na muli sa komite ang nooy nagpakilala sa atin na si Alice Leal Guo. Kumpirmado na po ng NBI na siya si Guo Huaping, isang Chinese national na pumasok dito noong 2003. Ibig sabihin, humarap siya sa atin sa Senado at tahasang nagsinungaling. Ibig sabihin, humarap siya sa mamamayan ng Bamban at tahasang nagsinungaling. Kahit anong pagpapakyut niya, hindi matatanggal ang katotohanan ito. This is why yung tila celebrity treatment sa kanya ay di katanggap-tanggap. Alice Guo, sino ka ba talaga? Alam na namin lahat through the hearings conducted by this committee na hindi ka Pilipino. Hindi totoong lumaki ka sa farm, hindi totoo si Teacher Rubilin, hindi rin totoo na simpleng mamamayan ka lang. Puro kasinungalingan ang istorya na isinuwalat mo dito sa Senado at sa publiko. Umabot po tayo sa araw na ito, Madam Chair, dahil bukod po sa puro hindi ko na po maalala, Your Honor, ang sagot sa atin, tinaguan pa ho tayo ni Miss Alice Guo na napag-alaman nating hindi tunay na Pilipino. Alice, binastos mo at binalahura mo ang buong gobyerno, ang buong sambayan ng Pilipino. Hindi ko maintindihan kung bakit nung nahuli ka, parang walang-wala sa'yo. Guo Huaping, nagsinungaling ka sa taong bayan, nagsinungaling ka sa Senado, at higit sa lahat, nagsinungaling ka sa sarili mong kababayan sa Bamban. Alam namin hindi ka Pilipino. Nakita namin yan sa pekeng birth certificate mo. Alam namin na hindi ka lumaki sa farm at hindi ka nag-homeschool. Dahil alam ko saan ka nag-aral, sa Grace Christian High School, na parehong eskwelahan na pinuntahan ko. Gusto natin malaman, sino ba talaga ang tunay na mga boses, no, in this web of international syndicate na pumasok dito sa ating bansa. At sana po yan ay sabihin po ni Ms. Guo ngayong umaga. Pangalawa, sino, muli, nabanggit na, sino mga tumulong na pribado man o nasa gobyerno para siya po ay tumakas dahil hindi na po pwedeng maulit ito na tayo po ay binabastos sa sariling bansa, nakatulong ang ilang mga nasa ahensya na ating pamalan. At panghuli, ay pangatlo po ay Madam Chair, sino po ang tumulong kay Ms. Guo na makapasok sa larangan ng politika hanggang siya po ay maging mayor? Pero si Guo hindi sinagot ang mga tanong ng mga senador. Isinangkala niya ang kanyang right against self-incrimination sa katwiran na may mga kaso na siyang kinaharap sa Ombudsman, COMELEC at Justice Department. Madam Chair, hindi ko po kino-confirm at may kaso na po sa akin sinampa, sasagutin ko po sa korte po. Madam Chair, may I invoke, Madam Chair, may I invoke, I am not going to invoke or raise a point of order, but may I invoke Section 19 of our Senate rules, which states the privilege against self-incrimination. A witness can only invoke his right or her right to self-incrimination, Madam Chair, only when a question which tends to elicit an answer that will incriminate him or her is propounded to her. However, Madam Chair, the witness or the resource person may offer to answer any question in an executive session. So I would just like to invoke that, Madam Chair, because the chairperson already stated that it will not in any way incriminate her, Madam Chair. Just to put that on record. Salamat, Sen. Joel. Exactly. So, inulit, no? Yung sinabi ko na sa inyo kanina. Si Estrada, dinaan pa sa mga biro ang kanyang pagtatanong ukol sa relasyon ni Guo kay Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na muling hindi nakarating dahil hindi pa lubos na gumagaling sa sakit na dengue. Meron ka bang relasyon na mayor sa Norte? Wala po. Ha? Wala po.
Specifically, ngayon, actually hindi ko naman binanggit yung pangalan ng bayan at ang pangalan ng mayor nung last hearing mo rito. Pero ngayon, it's an open secret already na ang mayor ng Sual, na si Mayor Dong Kalugay, ang Sual, hindi San Juan, ang karelasyon mo. At Hindi po yan itong- totoo, Sen. Kinumpirma na rin ni Guo na may mga pagbabanta sa kanyang buhay kahit hindi niya maaring isa publiko ang lahat-lahat o sagutin ang maraming tanong ng mga senador. Pasensya na rin po kung di po kayo naniniwala. Ako sinasabi ko, as much as possible po, gusto ko rin pong sabihin po sa inyo lahat at sa mga magiging questions nyo rin po sa akin mamaya, may consideration lang din po ako sa safety ko rin po. Si Estrada, inungkat na ang sinasabing mga banta sa buhay ng dating alkalde. I'll give you one more chance, Alice, tungkol sa death threat. Ha? Kailan mo na-receive yung tangka sa buhay mo? Miss Alice. I think mga bandang June po, June of this Apo. month, of this year. this year po. Ilang beses? More than 5 times po. Kanino galing? Through phone po. Sino yung tumawag? Sen, gustong-gusto ko po din i-discuss po sa inyo at humihingi din po ako ng pasensya po sa inyo. Natatakot din po talaga na i-disclose po sa public. Kahit i-disclose mo sa amin through an executive session, katulad nga ni sinabi ni Senator Coco, malalaman din niya. Ngayon, sabihin mo sa amin, sino yung source? Opo, Sen, ang understanding ko po, pagka sinabi ko po sa inyo sa executive session po, hindi po lalabas. Kasi nagwo-worry po ako sa sarili ko. Ganun din yun. Sinabi na lamang din ni Guo na wala sa bansa ang nagbabanta sa kanya. Si Estrada, nagmosyon na ikulong si Guo sa Pasay City Jail kapag nailipat siya sa Senado. At bago ito, naaprubahan ang mosyon ni Hontiveros na muli itong isight in contempt dahil sa pagsisinungaling. Kaugnay naman sa kanyang pagtakas ng Pilipinas, isinulat ni Guo ang pangalan ng banyaga na anya na tumulong sa kanila na makarating ng Malaysia mula sa pagsakay ng isang yate bago lumipat sa isang malaking barko at sa isang bangka papasok ng Malaysia. Sabi din niya, walang taga-gobyerno kahit isang Pilipino na kasabwat sa kanyang pagtakas. So yung walang Filipino na tumulong sa inyo. So yung nag-iisang taong isinulat nyo sa papel, yun lamang ang tumulong sa inyo. May ilang metro mula kay Guo ay nakaupo naman ang kanyang kinikilalang ate na si Sheila Guo o Siang Mir, samantalang hindi pa rin nakadalo sa pagdinig si Cassandra Leong dahil nananatili pa itong nasa ospital ayon sa komunikasyon mula sa kamera na may kustodiya sa kanya. Bago ang susunod na pagdinig, umaasa ang mga senador na mareresolba na ang issue ukol sa kung sino ang talagang dapat may kustodiya kay Guo, ang PNP ba, base sa utos ng isang korte sa Tarlac, o ang Senado na ang inilabas na arrest order ang isinilbi kay Guo sa Indonesia. Jan Escosio, Radyo Inquirer Online, bayang nagtatanong, mamaya nag-uusisa.